Ang kawalang kapayapaan ng kaluluwa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Habang unti-unting tumatahimik ang mundo, at ang mga ilaw ay isa-isang pinapatay, isang panibagong labanan ang nagsisimula sa puso ng maraming tao. Ang gabi, na sanay panahon ng pahinga, ay nagiging lugar ng katahimikan ngunit puno ng mga sigaw ng isipan. Kapag tumigil na ang ingay ng araw, ang mga iniisip na buong araw nating nilalabanan ay nagsisimulang sumigaw sa ating kalooban, mga alalahanin, mga sakit ng nakaraan, at mga takot sa hinaharap. Sa katahimikang ito, nararamdaman ng tao kung gaano siya kaliit at kahina, naghahanap ng kanlungan sa gitna ng dilim. Dito pumapasok ang liwanag ng mga salmo. Ang mga salmo ay isinulat sa panahon ng matinding pagsubok, mga panalangin mula sa pusong sugatan, mga sigaw ng kaluluwang uhaw sa kalinga ng Diyos. Isa sa pinakamakapangyarihang talata ay matatagpuan sa Salmo 4:8. Sa kapayapaan ay hihiga ako at agad na makakatulog, sapagkat ikaw lamang, o Panginoon, ang nagbibigay sa akin ng kapanatagan. Ito ay hindi lamang panalangin, kundi isang pahayag ng tiwala. Hindi lang ito hiling na makatulog, kundi isang deklarasyon ng pananampalataya, na ang tunay na kapanatagan ay hindi galing sa mundo, kundi sa Diyos. Hindi ang lambot ng unan, hindi ang lock ng pinto, hindi ang katahimikan ng paligid, kundi ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng tunay na pahinga. Maraming tao ang naghahanap ng kapayapaan gamit ang iba't ibang paraan. Mga relaxing music, panonood ng videos hanggang antukin, pag-inom ng gamot. Ngunit ang kapayapaang hatid ng salmo ay kakaiba. Ito ay hindi panlabas kundi panloob. Isa itong kapayapaang bumabalot sa iyong puso, tahimik ngunit makapangyarihan. Kapag ipinagkakatiwala mo sa Diyos ang iyong gabi, sinasabi mong, hindi ko hawak ang lahat, pero alam kong may Diyos na gising habang ako'y natutulog. Sa sandaling ito, isara mo ang iyong mga mata. Huminga ng malalim. Isipin mong ikaw ay nakahiga sa isang malawak na parang, malamig ang hangin, tahimik ang paligid, at ang kamay ng Diyos ay nakapatong sa iyong puso. Hayaan mong ang kapayapaan ng Panginoon ang dumaloy sa iyong kaluluwa. Tanggapin mo ang kanyang presensya. Ipagkatiwala mo sa kanya ang lahat. Sabayan mo ako sa panalangin ito. Panginoon, ngayong gabi, iniaalay ko sa iyo ang lahat ng aking iniisip. Pawiin mo ang kaguluhan sa aking puso. Ipagkaloob mo sa akin ang katahimikan na tanging ikaw lamang ang makapagbibigay. Sa iyo ako'y hihiga at matutulog ng may kapanatagan. Amen. Ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa gitna ng kadiliman. Sa bawat tagpatak ng oras sa gabi, may mga kaluluwang hindi makatulog hindi dahil sa pisikal na pagod, kundi dahil sa bigat ng damdamin. Para sa ilan, ang gabi ay parang multo ng kahapon. Mga pagkakamaling hindi na mababawi, mga salita ng sakit na hindi na mababawi, mga pangyayaring paulit-ulit bumabalik sa isipan. Ngunit kahit sa gitna ng ganitong kadiliman, ang salita ng Diyos ay nagbibigay liwanag. Tulad ng sinasabi sa Salmo 119, 105, ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa, at liwanag sa aking landas. Ang mga salmo ay hindi lamang panalangin, ito ay mga gabay, mga paalala, at mga taglay na kapangyarihang espiritual. Kapag binigkas mo ang mga ito, hindi mo lang binabasa ang mga salita, kundi pinapaalalahanan mo ang iyong kaluluwa kung sino ang Diyos sa iyong buhay. Isa sa mga pinakapinanghahawakang talata sa panahon ng takot ay ang Salmo 91. Napakaraming tao na ang nakaranas ng kapayapaan at proteksyon matapos itong dasalin. Ganito ang sinasabi sa Salmo 91:1-2. Ang nananahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay mananatili sa lilim ng makapangyarihan. Sasabihin ko tungkol sa Panginoon, siya ang aking kanlungan at aking kuta, ang aking Diyos na siyang aking pinagtitiwalaan. Imahinin mo ang Diyos bilang iyong tahanan, isang matibay na muog, isang lugar na hindi matitinag ng bagyo, isang taguan kung saan ang puso mo ay ligtas. Kapag sinambit mo ang mga talatang ito bago matulog, para mong binabalutan ang iyong sarili ng espiritual na baluti. Hindi mo lang sinasabi na may Diyos, sinasabi mong, siya ang aking proteksyon. Ang gabi ay hindi dapat katakutan, sapagkat ito rin ay biyaya ng Diyos. Isang paanyaya para sa katawan na magpahinga, at sa kaluluwa na muling kumonekta sa may lalang. Ngunit kung ang gabi ay puno ng ingay ng isip, hindi natin maririnig ang bulong ng Diyos. Kaya mahalagang patahimikin ang ating puso. Ibigay sa Kanya ang lahat, ang takot, galit, pangamba. Huwag mo nang hintayin pa ang bukas para makahanap ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay iniaalok ng Diyos ngayon na. Ang Salmo 3:5 ay nagsasabing, ako'y humiga at natulog. Ako'y nagising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Isang simpleng talata, ngunit puno ng pag-asa. Ito ay paalala na sa bawat pagtulog mo, hindi ka nag-iisa. Ang Diyos ang nagbabantay sa iyo.
Kahit ang hininga mong tahimik sa gabi, ay nasa ilalim ng kanyang kalinga. Kung ikaw ay hirap makatulog, huwag kang mawalan ng pag-asa. Ang Diyos ay hindi man malakas sa pandinig mo minsan, pero hindi siya kailanman lumalayo. Ang mga dasal mong may luha ay naririnig niya. Kahit hindi mo masambit ng buo, naiintindihan niya ang tibok ng puso mo. Sa pagkakataong ito, ilagay mo ang kamay mo sa dibdib mo. Damhin mo ang pintig ng iyong puso. Ang bawat pintig ay paalala ng buhay, at bawat buhay ay galing sa Diyos. Sabayan mo ako sa panalangin ito. Ama naming nasa langit, ngayong gabi, lumalapit ako sa iyong presensya. Ikaw ang aking kanlungan. Balutin mo ako ng iyong kapayapaan. Kung ang mundo ay puno ng kaguluhan, ikaw ang nagbibigay ng katahimikan. Panginoon, sa iyo ako magpapahinga. Amen. Kapayapaan sa gitna ng bagyo ng kaisipan. Ilang gabi na bang lumilipas na tila walang kapahingahan ang isip mo? Habang ang iba'y mahimbing ang tulog, ikaw naman ay gising pa rin. Paulit-ulit na iniisip ang mga alalahanin sa buhay. Bills na kailangang bayaran, problemang hindi mo maayos, taong hindi mo mapatawad, at mga pangarap na tila napakalayo. Para kang bihag ng sarili mong isipan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, may salmong nagbibigay katiyakan na hindi mo kailangang labanan ang bagyong ito mag-isa. Sa Salmo 46:1-2 ay sinabi, "Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Kaya hindi tayo matatakot, kahit ang lupa ay yumanig, at ang mga bundok ay mabuwal sa kalagitnaan ng dagat." Isipin mo ito, kahit ang mga bundok ay mabuwal, kahit ang lupa ay yumanig, sinasabi ng Salmo na hindi tayo dapat matakot. Bakit? Dahil ang Diyos ang ating kanlungan. Sa gitna ng lahat ng hindi mo kontrolado, may isa na may hawak ng lahat. At siya ang nagsasabing, "Magpahinga ka, anak. Ako ang bahala." Kapag natutulog ka, wala ka ng kontrol. Hindi mo na kayang bantayan ang sarili mong hininga. Pero hindi mo kailangang bantayan ang sarili mo. Dahil may Diyos na gising at nagbabantay. Ang Salmo 121:3-4 ay nagsasabing, "Hindi niya hahayaang ikaw ay madapa. Siya na nagbabantay sa iyo ay hindi natutulog." Hindi natutulog o inaantok ang tagapagbantay ng Israel. Sa tuwing natutulog ka, ang Diyos ay patuloy na gumagawa. Gumagawa siya ng paraan. Inaayos niya ang mga bagay na hindi mo kayang ayusin. Binabalutan niya ng kapayapaan ang puso mong sugatan. Hindi mo man nakikita, pero may kilos siya sa likod ng katahimikan. Kaya hindi mo kailangang dalhin ang lahat sa iyong dibdib. Ilagay mo ang bigat sa paanan ng Panginoon. Bitawan mo. Huminga ka ng malalim at hayaang siya ang pumuno sa kakulangan ng iyong lakas. Minsan, kailangan lang nating tanggapin na hindi natin kaya lahat. At ang pagtanggap na iyon ay hindi kahinaan. Ito ay pananampalataya. Tulad ng sinabi sa Salmo 62:5-6. "Kaluluwa ko, maghintay kang tahimik sa Diyos lamang, sapagkat ang aking pag-asa ay mula sa Kanya. Siya lamang ang aking bato at kaligtasan, ang aking muog, hindi ako matitinag." Tahimik na paghihintay. Yan ang paanyaya ng Salmo. Sa mundo na puno ng ingay at pagmamadali, kailangan nating matutong tumahimik sa harap ng Diyos. Hindi lahat ng dasal ay kailangang malakas. Minsan, ang pinakamaingay na sigaw ay ang katahimikan ng pusong nagtitiwala. Ang pagtulog bilang gawa ng pagtitiwala sa Diyos. Ang pagtulog, bagamat natural na bahagi ng buhay, ay isa ring gawa ng pananampalataya. Sa tuwing ipinikit mo ang iyong mga mata sa gabi, isinusuko mo ang iyong kontrol sa isang Diyos na hindi kailanman natutulog. Hindi mo alam ang mangyayari habang ika'y natutulog. Hindi mo kayang bantayan ang sarili mong buhay sa bawat segundo ng iyong pahinga. Ngunit sa bawat gabing nakakatulog ka, isa itong patotoo, na kahit hindi mo alam ang bukas, nagtitiwala kang may Diyos na nakakakita sa lahat. Isang napakagandang paalala ay matatagpuan sa Salmo 127:2. Walang kabuluhan ang maagang pagbangon at paghahanap buhay hanggang gabi, kung ang Diyos ay hindi pagpapalain ito. Ang Diyos ay nagbibigay ng sapat na pahinga sa mga minamahal niya. Nakakabagabag isipin na kahit anong kayod mo, kung wala ang basbas ng Diyos, ay parang habol ng habol sa hangin. Pero ang talatang ito ay nagbibigay kapanatagan. Mahal ka ng Diyos, at sa kanyang pagmamahal, ibinibigay niya ang pagtulog bilang regalo. Ang pahinga ay hindi pagiging tamad, kundi pagtanggap sa alok ng Diyos na alagaan ka habang ika'y nagpapahinga. Madalas, iniisip natin na kailangan nating tapusin lahat bago matulog. Lahat ng problema, kailangan may solusyon. Lahat ng emosyon, kailangan ayos na. Pero minsan, kailangan lang nating aminin sa Diyos, "Panginoon, hindi ko kaya ngayon. Hindi ko ito matatapos ngayong gabi. Kaya ibinibigay ko ito sa iyo."
At sa panalangin iyon, makakahanap ka ng kapayapaan. Ang Salmo 23, isang napakapopular ngunit makapangyarihang salmo, ay punong-puno ng kapahingahan. Narito ang mga talata na bagay sa ating panalangin sa gabi. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahiga niya ako sa luntiang pastulan, at inaakay sa tahimik na tubig. Pinapanumbalik niya ang aking kaluluwa. Isipin mong may pastol kang kasama sa gabi. Isang pastol na may dalang tungkod at pamalo upang protektahan ka. Sa kanyang presensya, ikaw ay ligtas. Hindi mo kailangang bantayan ang sarili mo. Nasa kanya ang pag-aalaga. Pinapahiga ka niya. Pinapanumbalik ang pagod mong kaluluwa. Isa itong imbitasyon. Bitawan mo na. Magpahinga ka na. Pumasok ka sa kapahingahan ng Panginoon. Kapag natutulog ka na may dalang sakit, galit, o pagkabigo, parang may mga bato kang buhat habang ikaw ay nagpapahinga. Ngunit kapag dinala mo ito sa panalangin, binibitawan mo ang bigat. Bago ka pumikit, tanungin mo ang sarili mo, may kailangan ba akong patawarin? May dapat ba akong ihingi ng tawad? May sugat bang kailangan kong ipasa Diyos? Sa pag-amin mo ng iyong kahinaan, doon mo matatagpuan ang lakas mula sa Diyos. At sa kanyang bisig, makakatulog ka na may tunay na kapahingahan. Kaya bago mo ipikit ang iyong mga mata, sabayan mo ako sa panalangin ito. Panginoon, ikaw ang aking pastol. Ikaw ang nagpapahinga sa akin sa gitna ng kaguluhan. Iniaalay ko ang gabing ito sa iyo. Lahat ng sakit, lahat ng pagkabigo, lahat ng tanong, pinagkakatiwala ko sa iyo. Ako'y hihiga sa luntiang pastulan ng iyong presensya. At sa iyo, ako'y makakatulog ng may kapanatagan. Amen. Ang katahimikan ng gabi ay panahon ng espiritual na paglapit. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, kapag wala ng ingay ng mundo, doon pinakamatunog ang tinig ng Diyos. Maraming beses, sa katahimikan natin siya mas malinaw na naririnig. Hindi sa sigawan ng problema, kundi sa bulong ng espiritu. Ang gabi ay hindi lang pahinga ng katawan. Ito rin ay pagkakataon para sa kaluluwang magpahinga sa presensya ng Diyos. Kung ang araw ay para sa paggawa, ang gabi ay para sa pagninilay. Kung ang araw ay para sa pagkilos, ang gabi ay para sa paglapit. Ang Salmo 16:7-8 ay nagbibigay liwanag sa ganitong sandali. Pinupuri ko ang Panginoon na nagbibigay sa akin ng payo. Maging sa gabi, tinuturuan ako ng aking puso. Lagi kong inilalagay ang Panginoon sa aking harapan. Dahil siya ay nasa aking kanan, hindi ako matitinag. Sa bawat sandali ng gabi, may pagkakataong makinig sa payo ng Diyos. Habang ang iba ay natutulog lamang, ang anak ng Diyos ay maaring manalangin, magnilay, at makinig. At sa kanyang pagtulog, dala niya ang katiyakang hindi siya nag-iisa. Dahil ang presensya ng Panginoon ay kasama niya. Nasa kanyang kanan, walang dapat ikatakot. Kadalasan, sa gabi dumadating ang mga panaginip. Ngunit may mga gabi rin na puno ng bangungot. Mga alaala ng nakaraan, mga pagkakamaling ayaw mong balikan, o mga pangitain ng kinatatakutan mong mangyari. Ngunit kahit sa panaginip, ang Diyos ay naroroon. Siya ang nagsasabing, "Anak, wala kang dapat ikatakot." Ang Salmo 51:5-6 ay nagpapatibay dito. Hindi mo katatakutan ang mga kasamaan sa gabi, ni ang palaso na lumilipad sa araw, ni ang salot na gumagala sa dilim, ni ang pagkawasak na sumisira sa tanghali. Ang gabi ay hindi dapat maging panahon ng takot, kundi ng pagtitiwala. Kung may mga espiritual na laban, may espiritual ding tagumpay. At ang mga salmo ay armas ng espiritu, mga panalangin binibigkas upang lumaban sa kadiliman. Kapag binibigkas mo ang salmo, pinapalitan mo ang takot ng pananampalataya. Pinapalitan mo ang bangungot ng kapayapaan. Marahil ngayon ay pagod ka na. Pagod sa araw-araw na laban. Pagod sa paulit-ulit na problema. Pero ngayong gabi, imbitahan mo ang Diyos na tumuloy sa iyong silid. Hindi siya kailanman tatanggi sa pusong handang tumanggap. Kung ang kwarto mo'y tila malamig at madilim, ang paglapit mo sa Diyos ay magdadala ng liwanag. Ang Salmo 42:8 ay isang awit ng pag-asa. Ngunit sa araw ay iniuutos ng Panginoon ang kanyang tapat na pag-ibig, at sa gabi ang kanyang awit ay nasa akin. Isang panalangin sa Diyos ng aking buhay. Ngayong gabi, gawin mong awit ang panalangin. Gawin mong musika ang iyong pananampalataya. Kahit walang himig, hayaan mong ang tibok ng puso mo ang maging iyong alay. Walang espesyal na salita ang kailangan. Ang tapat na panalangin ay sapat. Sabayan mo ako sa panalangin ito. Panginoon, sa katahimikan ng gabing ito, lumalapit ako sa iyo. Ikaw ang tanging liwanag sa aking dilim. Inilalagay ko sa iyong kamay ang aking isip, katawan, at kaluluwa. Pumasok ka sa bawat sulok ng aking buhay. Hayaan mong ang awit ng iyong presensya ang umakay sa akin,
sa mahimbing na pagtulog. Amen. Sa pagtatapos ng gabing ito, isa lang ang hiling ng puso, kapayapaan. Ngunit hindi lang basta katahimikan ng paligid. Hindi lang tahimik na kwarto, malamig na hangin, o malambot na unan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi galing sa mundo. Galing ito sa Diyos. Isang uri ng kapayapaan kahit sa gitna ng unos, nararamdaman mong ligtas ka. Isang kapayapaan na hindi nabibili, hindi na ipapaliwanag, ngunit dama mo sa kailaliman ng iyong pagkatao. Ang Salmo 3:4-1-5 ay nagsasabi, lumayo sa kasamaan at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at itaguyod ito. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga tainga ay bukas sa kanilang daing. Ang paghahanap ng kapayapaan ay desisyon, at ang panalangin ay isa sa mga daang tinatahak ng kaluluwang gustong makatagpo ng kapayapaan. Kapag lumalapit ka sa Diyos, tinatahak mo ang landas na may ilaw. At sa tuwing nananalangin ka bago matulog, binubuksan mo ang pintuan ng iyong puso sa liwanag na mula sa langit. Hindi aksidente na narito ka sa video na ito. Marahil pagod ka na. Marahil may pasan kang hindi mo na kayang buhatin. Ngunit tandaan mo, ang Diyos ay hindi malayo. Siya ay kasama mo sa katahimikan, sa luha, sa bawat buntong hininga. Siya ang nagsabing, lumapit ka sa akin, kayong lahat na nabibigatan, at kayo'y aking papahingahin. Maraming salamat sa panonood ng video na ito. Inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa aming channel at i-like ang video na ito. I-click na rin ang bell icon upang ma-notify ka sa mga susunod naming panalangin. Hanggang sa muli, at naway pagpalain ka ng Diyos gabi-gabi.